Sa Singapore Airshow 2026, habang abala ang mundo sa mga bagong fighter jets, drones at advanced radar systems, may isang maliit pero napaka-importanting detalye na posibleng nagbukas ng mas malaking larawan sa plano ng Philippine Air Force. Ayon sa isang post ng defense page na Alert 5 na may reference mismo sa SAB infographics na ipinakita sa airshow, lumabas na ang Pilipinas ay nagpakita ng interes sa SAB Global Eye Airborne Early Warning and Control Aircraft. Pero may isang linya hon na hindi dapat palampasin. Hindi raw humingi ang Pilipinas sa SAB ng package offer na pinagsasama ang Global Eye AEW&C at ang JAS-39EF Gripen Multi-Role Fighter. Pause saglit, kasi kung totoo ito, malaki ang ibig sabihin nito. Para maintindihan kung bakit mahalaga ito, balikan muna natin ang mas malaking context. Alam na natin na ang SAB JAS-39EF Gripen ay isa sa mga leading candidates para sa Multi-Role Fighter Acquisition Project ng PAF. Ito ang programang magpapalit sa mga aging fighters ng bansa at magbibigay ng tunay na air defense capability na swak sa geography ng Pilipinas. Kasabay nito, nilinaw na rin ng Department of National Defense na plano nilang kumuha ng AEWC aircraft, mga eroplano na nagsisilbing mata sa himpapawid, kayang makakita ng banta bago pa man ito pumasok sa ating airspace. At hindi lang basta AEWC, posibleng bahagi ito ng isang mas malaking capability package kasama ang multi-role fighters at maging tanker aircraft. So, kung iisipin mo, kung Gripen na ang frontrunner, natural na tanong, bakit hindi isinabay ang Global Eye at Gripen bilang isang package? Dito na nagiging interesting ang lumabas na impormasyon. Kung tama ang report ng Alert 5, ang interes ng Pilipinas sa Global Eye ay stand-alone, hindi konektado sa Gripen package. At kapag sinabi mong stand-alone, ibig sabihin may ibang iniisip ang DND at ang PAF. Hindi ito simpleng procurement detail, isa itong strategic signal. Ngayon, linawin muna natin. Ang Global Eye ay hindi lang basta airborne early warning and control aircraft. Isa itong long-range multi-domain surveillance platform na kayang magbantay ng air, sea at ground targets sabay-sabay. At base sa mga analysis ng Max Defense Philippines, lumabas na ang Global Eye ay isa sa pinakaangkop na opsyon para sa AEWC requirement ng Pilipinas. Mas competitive ito kumpara sa potential offers mula sa Northrop Grumman at Airbus Military, lalo na kung usapang cost effectiveness, sensor coverage at interoperability sa allied forces. Kaya hindi nakakagulat na interesado ang Pilipinas dito. Pero balik tayo sa mas malaking tanong. Kung Global Eye ang gusto pero hindi kasama sa Gripen package, ano ang ibig sabihin nito? May ilang posibleng interpretasyon. Una, posibleng hindi pa talaga final kung Gripen ang kukunin bilang multi-role fighter. Oo, frontrunner siya, pero hindi ibig sabihin nun na tapos na ang usapan. Pangalawa, posibleng sinadyang paghiwalayin ang AEWC at fighter acquisition para mas lumakas ang bargaining position ng Pilipinas. Kapag package deal kasi, isang kumpanya ang may hawak ng leverage. Kapag hiwalay, mas flexible ang negotiations, mas maraming options, mas kontrolado ang final outcome. At may isa pang angle na mas strategic.
posibleng iniisip ng DND at PAF na i-partner ang GlobalEye sa ibang fighter platform, hindi necessarily Gripen. Sa modern air warfare, hindi na sapat na maganda lang ang fighter. Mas mahalaga kung paano ito nakakonekta sa sensors, data links at command systems. Ibig sabihin, baka ang tanong ngayon ay hindi na anong eroplano ang pinakamalakas, kundi anong kombinasyon ang pinaka-epektibo para sa depensa ng Pilipinas. Ngayon, dagdagan pa natin ng isang critical factor. Sa ReHorizon 3 ng Revised Armed Forces Modernization Program, nakalaan ang pondo para sa at least 2 AEWC aircraft. At base sa mga insiders, ang budget dito ay sobrang laki. Hindi natin babanggitin ang eksaktong halaga for security reasons. Pero para lang magkaroon kayo ng ideya, kayang-kaya nitong bumili ng humigit kumulang 3 Mogami-class frigates. Pause saglit, isipin nyo yon. Kapag ganito kalaki ang budget, hindi ito impulsive decision. Ibig sabihin, pang long term ang iniisip. Integrated, system-based. Hindi lang para sa isang administrasyon, kundi para sa susunod na dekada. At dito papasok ang tunay na halaga ng Airborne Early Warning and Control Aircraft. Ito ang force multiplier. Ito ang nagbibigay ng advantage kahit mas kaunti ang fighters mo kumpara sa ibang bansa. Kaya kung titignan natin ang kabuuan, ang hindi pagpapackage ng GlobalEye at Gripen ay maaaring senyales na mas malawak ang plano ng Philippine Air Force kaysa sa iniisip ng marami. Hindi ito tungkol sa Gripen, hindi ito tungkol sa SAB. Ito ay tungkol sa arkitektura ng air defense ng Pilipinas. At ngayon, ang tanong ay nasa inyo. Sa tingin nyo ba, Gripen pa rin ang magiging final choice o may mas malaking sorpresa na paparating sa multi-role fighter project? Kung gusto nyo ng ganitong klase ng analysis, walang clickbait, walang hype, pure defense logic lang. I-like nyo ang video, mag-subscribe sa channel at i-hit ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na updates. Ilagay nyo sa comments ang opinion nyo. Binabasa natin yan lahat. This is Philippine News. Maraming salamat at kita-kita tayo sa next Defense Breakdown.